Real talk tayo. Alam nyo, ang psychology ng pagmamahal, kapag ipinapakita mo na mahal mo, na head over heels ka sa lalaki, nako, kabaliktaran ang maaring mangyari dyan. Sa halip na mamahalin ka ng labis-labis, baka mas lalong mapapasama. Hello guys! So, eto ang ating topic for today. Mga gawin mo para hindi ka kayang tiisin ng lalaki. So kung gusto mong malaman ang mga technique na ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so eto, ating alamin ang mga gawin mo para hindi ka matiis ng partner mong lalaki. Number 1, eto yung stop all forms of communication. Ito ang pinakamadaling gawin mo para yung partner mo ay medyo maprapraning na literal. Di ba? Kung dati-rati ay talagang mayat-maya ay nagte-text ka sa kanya, nag-chat-chat, nagme-message, o kaya ikaw ay laging nag-a-update, tumatawag ka lagi sa kanya. Ipinapaalam mo lagi ang mga nangyayari sa'yo, mayat-maya. Ang lalaki, kapag nakikita niya na parang patay na patay ka sa kanya, at the back of his mind, medyo nagiging kampante yan eh. Yan ang palaging nangyayari sa isang tao, mapalalaki man yan or babae. Kapag nararamdaman niya na sobrang effort mo sa kanya, na lahat-lahat ay iyong ginagawa para sa kanya, magre-relax yan. Di ba? Kasi alam niya na kahit wala siyang ginagawa, siguradong i-message mo siya. Siguradong tatawagan mo siya, di ba? Sa ginagawa mong yan, ay medyo matri-trigger yung utak ng partner mo or yung lalaki. Medyo mapapaisip yan, di ba? Bakit kaya hindi na siya nag-chat-chat? Bakit kaya anong oras na? Bakit kaya hindi na siya nag-update? Di ba? Sa pag ganon, medyo mapapraning na yung kanyang utak. Mag-iisip na yon, di ba? Kapag ginawa mo yon, siya na ang gagawa ng paraan para mag-update sa'yo or para alamin kung ano na ba ang nangyayari sa'yo. Kung dati-rati, ikaw yung parang nahuhumaling sa kanya, ngayon nabago na. So siya naman ngayon ang parang naghahabol ngayon, di ba? So nabaliktad na yung sitwasyon dahil sa pagtigil mo sa mayat-maya, lagi-laging pag-update sa kanya. Yung mga text, chat, tawag, kung ano man yung platform na ginagawa nyo, stop mo na. Hindi ka talaga kayang tiisin kapag ganyan. At yung mga gagawin niya is either tatawagan ka niya, kasi mag-aalala na yan kapag wala pa siyang nare-receive ng mga messages sa'yo. Hindi na yan mapakali kasi parang kakaiba na, di ba? Hindi siya sanay na walang message or walang tawag ni haniho mula sa iyo. So, siya na ang gagawa ng mga paraan para malaman kung ano na ang nangyayari. Kung okay ka lang ba? Kumusta ka na? Di ba? Kung hindi ka pa rin nagme-message at nagre-reply, siguradong pupuntahan ka na kung saan ka man nakatira o kung saan ka man nagtratrabaho. Yan. Yan ang pinaka-the best. Yan ang pinakamadali mong gawin para yung lalaki ay talagang hindi ka na matiis at siguradong gagawa ng paraan yan para makipag-communicate uli sa'yo. Kasi delikado na, di ba? Kasi naman, sa totoo lang, mahal ka niyan. Kaya nga lang, medyo nagre-relax siya kasi nararamdaman niya na ikaw yung parang sobra-sobrang nahuhumaling sa kanya sa mga ginagawa mo. Yan ang mga dapat mong gawin. So, ayan po, ang number 1. Number 2, eto, yung i-prioritize mo ang sarili mo. Di ba? Dati-rati, di ba? Talagang nakafocus ka lagi doon sa partner mo, doon sa lalaki, di ba? Kasi nga, normal naman talaga na pag tayo ay nagmahal, talagang gusto natin na ibigay 100% yung pagmamahal natin doon sa kapareha natin. Pero, wag lahat-lahat. Huwag mong ibuhos lahat sa kanya ang atensyon, ang pagmamahal, lahat-lahat ng effort. Huwag ganun. Magtira ka din para sa sarili mo. Kasi kapag tulad din sa number 1, kapag napapansin ng lalaki na, naku, abay, lahat-lahat na ay ginagawa mo lahat-lahat, magiging lax na yung lalaki. Di ba? Kasi kahit nakaupo lang siya, kahit pakuya-kuya-kuya na lang siya, talagang ikaw na ang gumagawa ng mga paraan para kayo ay nagkakaigi. Di ba? Sa lahat ng mga bagay ay ginagawa mo. Kaya yung lalaki ay parang di ba? Nakahilata, nakarelax, nag-aantay na lang ng grasya. Di ba? Kasi ikaw talaga, ibinibigay mo lahat-lahat dahil nga sa sobrang pagmamahal. Huwag mo nang gawin yan, baliktarin mo na ngayon. So, sa halip na siya yung priority mo, i-prioritize mo yung sarili mo. Kasi anong mangyayari sa'yo kapag napabayaan mo na ang sarili mo, di ba? Kasi nga,
sa kanya mo na i-focus or tinodo ang iyong lahat-lahat. Huwag ganun. Okay, so number 1, i-prioritize mo yung sarili mo bago yung partner mo. Ganun yun. Kasi hindi naman pwedeng hinayaan mo yung sarili mo para sa ibang tao, wala rin. At the end, ikaw na yung magsasuffer kapag ganun. Super na in-spoil mo siya. Di ba? Kaya kapag ikaw naman ngayon, inuna mo na yung sarili mo, mapapaisip yung lalaki. Di ba? Parang hindi na niya nakikita yung mga dati mong ginagawa sa kanya, hindi na niya nararamdaman, mag-aalala yun. Di ba? Bakit bigla-bigla ka na lang nagbago? So siya naman ngayon ang gagawa ng mga paraan. Yung mga ginagawa mo, siya naman na ngayon ang gagawa noon. Hindi ka na matiis. So ayan po, ang number 2. Number 3, eto, mag-upgrade ka. Ganun talaga yun. Alam mo, tulad sa number 2, i-prioritize mo yung sarili mo. I-upgrade mo yung sarili mo. Kung ano yung mga dati mong ginagawa, yung mga parang childish na mga ginagawa mo, stop mo yun. Maging woman ka, maging ladylike ka na ngayon. Kung dati, para kang yung teenager lang na umasta, huwag nang ganon. Yung mga ugali mo, yung mga nakasanayan mo na medyo hindi kagandahan na mga pag-uugali, dispatcha mo na yan. Baguhin mo na yung mga ganon. Kasi minsan yan yung mga dahilan kung bakit kayo nag-aaway, di ba? Eto pa, mag-upgrade ka sa sarili mo mismo, sa itsura mo, di ba? Magpaganda ka, magpa-parlor ka, magpaayos ka ng buhok, bumili ka ng bago mong outfit, di ba ganun? Para talagang mas lalo kang gumanda sa paningin ng lalaki, di ba? Kapag mga ganyan ang nakikita niya sa'yo, ang ganda-ganda na ng partner ko, ang ganda-ganda na niya, di ba? So ngayon ang mangyayari dyan is talagang mas lalo siyang mai-inlove sa'yo at hindi ka na niya matiis. I-upgrade mo yung sarili mo. Kung ano man yung mga dati mong nakagawian, yung mga dati mong style, di ba? Kailangan may style ka rin di ba? Ay mag-upgrade ka. Baguhin mo para mas maaakit sa'yo yung partner mo. Eto pa, siyempre, kailangan mo rin mag-upgrade ng katawan. Kasi di ba, tulad ng sinasabi ko, lagi-lagi na visual ang mga lalaki. So, kung dati medyo tamad kang mag-exercise, kaya medyo lumulobo ka, ngayon, magsipag ka or kaya magbawas-bawas ka ng intake ng food para medyo, maging maganda ang iyong pangangatawan, di ba? Kapag ganyan ang napapansin ng lalaki sa'yo, naku, hala ka. Makukumaling siya kapag nakita niya na, tatay, sumiseksi itong girlfriend ko, itong partner ko ay sumiseksi. Di ba? Kapag ganyan, talagang hindi kanya matiis. So lahat, i-upgrade mo kung kaya mo. Pero dahan-dahan lang, huwag biglain. Okay? Basta, mag-upgrade ka. Unahin mo muna sa mga pag-uugali mo. Tsaka yung mga pakikitungo mo rin sa kanya. Ipakita mo na may sarili ka ring buhay. Na hindi lahat ay sa kanya nakafocus. So, ganun yun. So, yan po ang number 3. Number 4. Eto, yung create good memories. Yan talaga ang isa sa mga hindi makakalimutan ng bawat isa sa inyo, lalaki at ikaw. Kapag yung mga alaala ninyong dalawa ay sobrang maliligaya, yan talaga ang napakahirap tanggalin. Napakahirap mag-move on kapag yung mga memories na yan ay pabalik-balik. Yan, diba? Sa lahat ng mga taong naghihiwalay, yan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanilang alaala, yung mga good memories nyo. Kaya sobrang nahihirapan kapag dumarating sa punto na nagkakahiwalay. Create good memories. Kumbaga, yung mga ginagawa nyo ngayon ay masasaya. Gawin yung happy. Kahit yung mga simpleng bagay lang na alam nyo, na napapasaya mo siya, gawin mo. Kasi alam mo, kapag hindi kayo magkasama, namimiss ka agad ng lalaki na yan dahil naiisip niya yung mga pinaggagawa nyo. Alam mo, yung mga simpleng halakhak, simpleng tawanan, yung mga simpleng biruan nyo, madalas yan yung mga naiiwan sa alaala natin, di ba? Hindi mo kailangan gumastos ng mahal para mag-create ng mga ganyang mga memories. Yung simpleng bonding nyo, ganyan, di ba? Gawing masaya yung pagkikita nyo, yung pagsasama nyo lagi, yung basta make things happy. Kasi yung mga happy moments, yung talaga ang naiiwan sa alaala natin. Di ba? So, create good memories. Yan po. Number 4. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga gawin mo para hindi ka talaga matiis ng lalaki, di ba? Kung napansin nyo, napakasimple namang gawin ang mga yan, di ba? So, gawin mo na, di ba? Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.